Korason, sa totoo lang nakakaawa ka. 30 taon mong inalagaan ang anak ko, pero hindi ka naman niya kailanman naging ina. Ang tunay na ina ay nasa harap mo na. Nanigas ang buong katawan ko. Ang baso ng champagne sa kamay ko ay nanginginig. Ang likido ay tumatalsik sa mamahaling bestida kong kulay ginto. Pero hindi ko yon napansin. Hindi ko kayang ilipat ang tingin ko sa babaeng nakaupo sa harapan ko. Nakangiti ng may paghamak. Si Ate Marilu Villanueva. Ang babaeng sumira sa pamilya ko. Ang babaeng kinaroroonan ng lahat ng sakit na dinanas ko sa loob ng 30 taon. Sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na nabali. Hindi buto, kundi ang 30 taong paniniwala na ako ay isang ina, na ako ay mahalaga, na ang anak kong si Luis ay akin, pero hindi pala. At pinili niyang ipamukha iyon sa akin, sa sarili kong kaarawan. Nakadecorate ang party venue ng mga lobo at bulaklak. Nakasabit sa harapan ang malaking banner na may nakasulat na Maligayang Ika-Eksta Kaarawan, Nanay. Ang mga letra ay kulay ginto, kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Mga bisitang naka-formal attire, mga mesa na puno ng masasarap na pagkain, ang tunog ng live band na tumutugtog ng mga lumang kanta. Lahat ng iyon ay dapat sana ay para sa akin. Para sa pagdiriwang ng aking 60 taon sa mundong ito, pero sa harapan ko, hindi ang aking anak ang nakatayo. Ang anak kong si Dr. Luis Garcia, ang batang pinagpuyatan ko, pinaghirapan, minahal ko ng buong puso, ay nakatayo sa tabi ni Marilu, hawak ang isang puting envelope. At ang mukha niya, ang mukha ng anak na aking inalagaan, ay walang kahit anong emosyon. Nanay, sabi ni Luis, at ang boses niya ay malamig. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang nakatali. Ang mga mata ko ay nanlalabo. Pero hindi dahil sa luha. Hindi. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap nila. Naalala ko ang lahat. Ang mga gabing walang tulog noong may lagnat si Luis noong bata pa siya. Ang pag-upo ko sa tabi ng kama niya. Hinihimas ang noo niya. Nagdarasal na sana ay gumaling siya. Ang pagtatrabaho ko ng 2 trabaho, umaga sa ospital, gabi sa accounting firm, para lang may pambayad ako sa med school niya. Ang pagtanggap ko sa kanya ng buong puso, kahit na alam kong hindi siya kadugo ko. Kahit na alam kong ang dugong dumadaloy sa kanya ay hindi ko dugo. Pinili kong mahalin siya. Pinili kong maging ina niya. At ngayon, sa aking ika-60 na kaarawan, ang anak na aking inalagaan ay nakatayo sa tabi ng aking kaaway. Hawak ang isang envelope na alam kong sisira sa akin. Basahin mo, sabi ni Luis. Inilapit ang envelope sa akin. DNA test result. Ikaw at ako, hindi tayo magkadugo. Ang totoong ina ko ay si Ate Marilu Villanueva. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang mga boses ng mga bisita ay parang malalayong bulong. Ang mga ilaw ay parang kumikislap. Pero hindi ako bumagsak. Hindi. Nanatili akong nakaupo, nanigas, habang ang puso ko ay dinudurog sa 1,000 piraso. 30 taon, patuloy ni Luis, at ang boses niya ay walang kahit anong pagsisisi. 30 taon kang nagkunwari na ina ko, pero hindi ka naman talaga. Ang totoo, hindi ka na mahalaga. Ika na ang mag-alaga sa totoong anak ng ama ko. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na paulit-ulit na sinaksak ako sa dibdib. Hindi ka na mahalaga. Hindi ka na mahalaga. Hindi ka na mahalaga. Pero hindi ako umiyak. Hindi sa harap nila. Tumingin ako kay Marilu. Nakangiti siya. Ang ngiting iyon na puno ng tagumpay. Ngiting nagsasabing nanalo ako. At sa likod niya, nakita ko si Ramon.
Ang asawa kong tahimik. Ang lalaking pinili kong pakasalan, 30 taon na ang nakalipas. Nakatayo lang siya doon, hindi nagsasalita, hindi kumikibo, duwag, gaya ng lagi. Corazon, sabi ni Marilu, at ang boses niya ay puno ng pagkukunwaring awa. Maging praktikal ka. Wala ka namang karapatan sa ospital. Si Luis ang tagapagmana. Siya ang totoong anak ni Ramon. Ikaw, wala ka. Wala kang kahit ano. At noon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Tiningnan ko ito, isang text mula kay Luis. Habang nakatayo siya sa harapan ko, habang sinasabi niya ang mga salitang iyon ng personal, nag-type pa rin siya ng mensahe sa akin. Nanay, hindi ka na mahalaga. Ikaw na ang mag-alaga sa tunay na anak ng ama ko. Napangiti ako, hindi ko alam kung bakit pero napangiti ako. Ang irony, ang sakit, ang lahat ng iyon ay pinagsama sa isang ngiti, isang ngiting hindi ko kayang pigilan. Corazon, sabi ni Ramon, at sa wakas ay nagsalita siya. Lumapit siya sa akin, ang mukha ay seryoso. Maging matalino ka. Pirmahan mo na ang annulment papers. Wala ka namang karapatan sa ospital. Si Luis ang tagapagmana. Huwag mo nang patagalin ang laban na ito. Ang aking asawa. Ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyos. Ang lalaking pinangakuan ako ng habang buhay ay nakatayo sa harapan ko. Sinasabing wala akong karapatan. Na dapat kong pirmahan ang annulment papers. Na ako ay walang kwenta. Excuse me po ma'am, sabi ng isang staff ng party. Lumapit sa akin ng may dalang cake. Handa na po ang cake. Gusto niyo na po bang ikat? Ang cake! Ang cake na may nakasulat na maligayang ika-60 kaarawan? Nanay? Ang cake na dapat sana ay simbolo ng pagmamahal ng aking pamilya. Ang cake na ito ay magiging libing ng aking pamilya. Tiningnan ko ang staff. Tiningnan ko si Luis, tiningnan ko si Marilu, tiningnan ko si Ramon, at sa gitna ng lahat ng iyon, ngumiti ako. Oo, sabi ko, at ang boses ko ay kalmado, mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Pero bago ako mag-cut ng cake, may ipapakita muna ako sa inyo. Kinuha ko ang aking bag, ang maliit na clutch na kulay, itim na daladala ko. Binuksan ko ito, at inilabas ko ang isang lumang dokumento. Ang papel ay dilaw na, ang mga sulat ay kupas na. Pero ang selyo ay malinaw pa rin. Ang deed of sale ng ospital ng pamilya. Ang ospital na ito. Sabi ko, itinaas ang dokumento sa harap nila. Ang ospital na ito ay hindi sa inyo. Hindi kay Ramon, hindi kay Luis, hindi kay Marilu. Ang ospital na ito ay nasa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marilu. Umawang ang bibig ni Luis. Si Ramon? Si Ramon ay namutla. Ano yan? Nauutal na tanong ni Luis. Ang deed of sale ng ospital? Sagot ko at ang boses ko ay matatag. 30 taon na ang nakalipas noong ikinasal kami ni Ramon. Binili ko ang ospital gamit ang perang minana ko sa aking mga magulang. Hindi alam ni Ramon, hindi alam ng sino man, pero hawak ko ang dokumentong ito. At ito ang nagpapatunay na ako ang tunay na may-ari ng ospital. Imposible, sigaw ni Marilu. Ang ospital ay pag-aari ni Ramon. Siya ang presidente. Siya ang presidente, sabi ko. Pero ako ang may-ari at may ebidensya ko. Tiningnan ko si Luis. Ang anak kong hindi ko anak. Ang batang inalagaan ko, pinaghirapan ko, minahal ko, ay nakatayo sa harapan ko. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Luis, sabi ko, at ang boses ko ay mahina pero malinaw. Kung gusto mo ng laban, laban tayo. Pero tandaan mo, ang ospital na pagmamay-ari ng pamilya ay nasa akin. Hindi sa iyo, hindi sa kanya, hindi sa kanya. At bago pa man sila makareact, tumalikod ako at lumakad palabas ng venue. Narinig ko ang mga boses nila.
si Marilu na sumisigaw, si Luis na tumatawag sa akin, si Ramon na walang masabi. Pero hindi ako lumingon. Hindi ako huminto. Lumabas ako ng venue. Ang gabi ay malamig at madilim. Ang mga ilaw ng party ay naglalaho sa likod ko. Ang hangin ay mabigat, parang may darating na bagyo. At noon, nag-vibrate ang phone ko. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Ang boses ko ay nanginginig. Pero hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa galit. Dahil sa sakit. Dahil sa lahat ng pinigil kong luha. Hello? Mrs. Garcia, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses ng babae, mahina pero seryoso. May impormasyon ako tungkol sa iyong biyenan na hindi mo alam. Pero kailangan nating magkita ngayon. Bago pa manahi ang lahat. Nanigas ako. Ang aking biyenan. Si Lola Consuelo. Ang babaeng namatay 10 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nag-iwan sa akin ng isang sulat na hindi ko pa nababasa. Isang sulat na nakatago sa lumang drawer ng kanyang kwarto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay pabulong. Ang totoo, Mrs. Garcia, sabi ng babae, ay hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nagsisimula. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, sa harap ng mga guho ng aking pamilya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-asa? Hindi ako umiyak. Hindi sa harap nila. Pero sa gabing iyon, sa loob ng aking sasakyan, mag-isa. Doon ko pinakawalan ng lahat. Ang 30 taon ng kasinungalingan. Ang 30 taon ng pagmamahal na hindi nasuklian. Ang 30 taon ng pagiging isang ina sa isang anak na hindi ko naman kadugo. At nang matapos akong umiyak, tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata ay namumula. Ang aking bestida ay basa ng luha. Pero ang aking puso ay matatag. Lola Consuelo, bulong ko, anong gustong mong sabihin sa akin? At sa aking isip, narinig ko ang sagot. Hindi sa boses ng aking biyenan, kundi sa tibok ng aking sariling puso. Ang laban ay hindi pa tapos. Hindi pa nagsisimula. Tumawag ako kay Atty. Ricardo Santos pagkagising ko. 6:00 pa lang ng umaga, pero hindi na ako makatulog. Ang boses ng babaeng iyon kagabi ay umiikot pa rin sa isip ko. May impormasyon ako tungkol sa iyong biyenan na hindi mo alam. Anong ibig niyang sabihin? At bakit ngayon, sa mismong kaarawan ko, lalabas ang lahat ng ito? Corazon, kailangan nating makuha ang sulat na yon. Sabi ni Atty. Ricardo nang marinig ang kwento ko. Kung may iniwan nga ang iyong biyenan, maaaring iyon ang susi sa lahat. Kaya't pumunta ako sa lumang bahay. Ang bahay na hindi ko pinuntahan sa loob ng 5 taon. Ang bahay na puno ng alaala ni Lola Consuelo, ang babaeng nagturing sa akin na parang tunay na anak. Nang pumasok ako sa lumang kwarto niya, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumalot sa akin. Ang drawer na iyon, ang maliit na drawer sa tabi ng kanyang kama, ay nakatago sa ilalim ng makapal na alikabok. Doon ko natagpuan ang sulat. Ang papel ay dilaw na. Ang mga sulat ay halos kupas na. Pero ang selyo ng notaryo ay malinaw pa rin. Nang buksan ko ito, nanginig ang aking mga kamay. Ang mga salita ay malinaw, diretso, at puno ng bigat. Utang ko sa iyo, Corazon, ang 50 milyong piso. Kung hindi ko makabayaran, ang ospital ay nasa iyo. Hindi ako makahinga. 50 milyon. Ang utang na yon, ang utang na hindi nabayaran, ay nangangahulugang ang ospital ay legal na sa akin. Hindi kay Ramon, hindi kay Marilu, hindi kay Luis, sa akin. Corazon, narinig ko ang boses ni Atty. Ricardo mula sa pintuan. Nilingon ko siya, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita ko ang kotse mo sa labas. Anong nangyayari?
Iniabot ko sa kanya ang sulat. Tahimik niyang binasa ito. Ang kanyang mga mata ay dumausdos sa bawat salita. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Corazon, ang dokumentong ito ay legal. Ang ospital ay nasa iyo, hindi kay Ramon. Ang biyenan mo ay may utang sa'yo at hindi nabayaran. Sa ilalim ng batas, ang utang na ito ay nangangahulugang ang ospital ay iyong pag-aari. Pero paano nangyari ito? Tanong ko, ang boses ko ay pabulong. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Marahil, sabi ni Atercio Ricardo, ayaw niyang malaman ni Ramon. Ang iyong biyenan, alam niya kung sino ang kanyang anak. Alam niya ang mga kasalanan nito. At sa paraang ito, pinrotektahan kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Si Lola Consuelo, ang babaeng minahal ko, ang babaeng nagturing sa akin na parang anak, ay pinrotektahan ako kahit patay na siya. Sa loob ng 10 taon, ang sulat na ito ay nakatago, naghihintay sa tamang panahon. At ngayon dumating na ang tamang panahon. Kailangan nating i-secure ang dokumentong ito, sabi ni Ateneo Ricardo. Kailangan nating ipanotaryo ulit, ipa-certify. At kailangan nating ihanda ang lahat ng papeles para sa kaso. Kaso? Corazon, kung alam ni Ramon na hawak mo ang dokumentong ito, gagawin niya ang lahat para makuha ito. At alam nating hindi siya magdadalawang isip na gumamit ng maruruming paraan. Tumango ako. Tama siya. Alam ko ang aking asawa. Alam ko kung gaano siya kasakim. Kung gaano siya kadesperado na mapanatili ang kanyang imahe. At alam ko na si Marilu, ang babaeng naging kabit niya sa loob ng 30 taon, ay gagawin ang lahat para makuha ang ospital. Ricardo, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Gagawin natin. Ihahanda natin ang lahat. Pero bago yon, may isa akong dapat gawin. Ano yon? Kailangan kong makita si Luis. Nag-alinlangan si Ate Ricardo. Corazon, sigurado ka ba? Pagkatapos ng nangyari kagabi, kailangan kong makita siya, ulit ko. Hindi bilang isang kalaban, hindi bilang isang kaaway. Kailangan kong malaman kung may natitira pa bang pagmamahal sa kanya para sa akin. O kung ang lahat ng iyon ay sinungaling na rin. Dumating si Luis sa bahay ko pagkagabing iyon. Hindi ko siya tinawagan, siya ang nag-text sa akin. Nanay, kailangan nating mag-usap. Ang mensaheng iyon, ang tawag sa akin na nanay, ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siya. Ang anak kong hindi ko anak, ang batang inalagaan ko mula pa noong siya ay sanggol pa lamang. Ang batang pinag-aral ko, pinalaki ko, minahal ko. Kahit alam kong hindi ko siya kadugo. Nanay, ang boses niya ay mahina, iba sa kagabi. Ang kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan. Hindi ang galit na nakita ko sa party. May tanong ako, bakit hindi mo ako sinabihan na hindi ako anak mo? Naramdaman ko ang bigat ng tanong na yon. Ang tanong na itinago ko sa loob ng 30 taon. Ang tanong na sumira sa akin noong una kong malaman ang katotohanan na ang anak na minahal ko ay hindi ko kadugo. Na ang asawa kong mahal ko ay nagtaksil sa akin sa pinakamasakit na paraan. Luis, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Hindi ko alam na hindi ka anak ko. Hindi ko alam hanggang sa araw na yon. Hanggang sa mabasa ko ang liham na yon. Pero paano, ang iyong ama, sabi ko, ay itinago sa akin ang katotohanan. Sa loob ng 30 taon, pinaniwala niya ako na ikaw ay aming anak, na ikaw ay isinilang mula sa akin, na ikaw ay dugo ng aming pamilya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luis. Kaya ako ay anak ka ni Marilu, sabi ko. At ang mga salita ay masakit sa aking dila. Pero hindi iyon nangangahulugang hindi kita minahal.
Hindi iyon nangangahulugang hindi kita itinuring na anak. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako binalaan? Ano ang sasabihin ko? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Na ang iyong ama ay isang sinungaling? Na ang babaeng nag-alaga sa'yo ay hindi mo tunay na ina? Luis, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang isang bagay na hindi ko rin alam kung paano haharapin. Natahimik si Luis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. At sa sandaling iyon, nakita ko ang batang lalaki na inalagaan ko. Hindi ang doktor na humarap sa akin sa party. Hindi ang anak na nagtaksil sa akin, kundi ang batang natatakot, nalilito, at naghahanap ng katotohanan. Luis, sabi ko, may isa pa akong dapat ipakita sa'yo. Kinuha ko ang sulat mula sa mesa. Inabot ko ito sa kanya. Nang basahin niya ito, ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto ng ama ko na kunin ang ospital? Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pera? Ang iyong ama, sabi ko, ay hindi nagmamahal sa akin. Hindi niya minahal ang ospital. Ang lahat ng iyon, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng itinayo ko, ay para sa kanya ay isang negosyo lamang. Isang paraan upang yumaman. Pero ako, Luis, hindi kita ginagamit. Hindi kita kailanman ginamit. Ikaw ay aking anak, hindi sa dugo, pero sa puso. Sa lahat ng paraan na mahalaga, ikaw ay aking anak. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luis. Nanay, sorry sa lahat. Bago pa man ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Ramon at kasama niya si Marilu. Ang aking asawa, ang lalaking nagtaksil sa akin sa loob ng 30 taon, ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay malamig. At si Marilu, ang babaeng sumira sa aking pamilya, ay may dalang isang folder. Corazon, sabi ni Marilu, ang kanyang boses ay puno ng lason. May ebidensya ako na ikaw ang nagpakawala ng ospital at sa harap ng batas, ikaw ang magiging kriminal. Nanigas ako. Ang kanyang mga salita ay parang saksak sa aking puso. Pero hindi ako umiyak. Hindi sa harap nila. Tiningnan ko si Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit hindi sa akin, sa kanyang ama. Tiningnan ko si Ramon. Ang aking asawa, ang lalaking dapat sana ay nakatayo sa tabi ko, ay nakatayo sa tabi ng kanyang kabit. At tiningnan ko si Marilu, ang babaeng may dalang folder na maaaring sirain ako. Ngumiti ako. Marilu, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Pero tandaan mo, ang laban na ito ay hindi pa tapos. Hindi pa nagsisimula. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sulat sa aking bulsa. Ang sulat na nagpapatunay na ang ospital ay nasa akin. Ang sulat na magiging sandata ko sa laban na ito, ang laban na hindi ko kayang matalo. Corazon, may ebidensya ako na ikaw ang nagpakawala ng ospital at sa harap ng batas, ikaw ang magiging kriminal. Naramdaman ko ang lamig ng mga salitang iyon na bumabalot sa buong silid. Nakatayo ako sa harap nila. Si Ramon, ang aking asawang nagtaksil, at si Marilu, ang babaeng sumira sa aking pamilya. Ang folder na hawak niya ay parang sandata na handa niyang gamitin laban sa akin. Pero ngumiti ako. Marilu, kung may ebidensya ka, ipakita mo. Pero tandaan mo, ang laban na ito ay hindi pa tapos. Hindi pa nagsisimula. Binuksan ni Marilu ang folder. Ang kanyang mga kamay ay mabilis. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Inilabas niya ang mga dokumento, mga resibo, kontrata, at iba pang papel at inilatag ang mga ito sa mesa. Ito, sabi niya, ang kanyang daliri ay itinuturo ang mga papel. Mga resibo ng pag-withdraw mula sa pondo ng ospital, mga kontrata na nilagdaan mo ng walang autorisasyon. Corazon,
Sa loob ng 5 taon, kumuha ka ng 20 milyong piso mula sa ospital para sa iyong sariling kapakanan. Narinig ko ang paghinga ni Luis sa likod ko, pero hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Marilu. Corazon, nagnakaw ka. At sa harap ng batas, ikaw ang magiging bayani ng mga balita bukas. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mga resibo, mga pekeng pirma, mga binuong transaksyon, ang mga kontrata, mga dokumentong hindi ko pa nakita sa aking buhay. Pero alam ko ang larong ito. Sa loob ng 30 taon, nakita ko na ang lahat ng uri ng pandaraya sa mundo ng negosyo. Marilu, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Saan mo nakuha ang mga dokumentong ito? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga, putol ko, na ang mga dokumentong ito ay peke. Natahimik si Marilu. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ano? Tingnan mo ang mga pirma, sabi ko. Itinuturo ang isang resibo. Ang pirma kong ito, ginawa noong 2019. Pero noong 2019, ako ay nasa Estados Unidos para sa operasyon ng aking puso. Hindi ako nakapirma ng kahit anong dokumento sa loob ng 3 buwan. Ang mukha ni Marilu ay namutla, pero mabilis siyang nakabawi. Hindi iyan patunay na peke ang mga ito. Maaaring, at ito, putol ko, itinuturo ang isa pang dokumento. Ang kontrata na ito, nilagdaan ko raw noong Marso 2022. Pero noong Marso 2022, ang aking abogado, si Attorney Ricardo Santos, ay may kopya ng lahat ng aking transaksyon. Wala siyang record ng kontratang ito. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang folder. Ang folder na inihanda ko noong gabing iyon. Ang folder na naglalaman ng lahat ng aking depensa. At ito, sabi ko, inilabas ang isang dokumento. Ang sertipiko ng aking bangko. Ang lahat ng aking transaksyon mula 2015 hanggang 2023. Wala ni isang pag-withdraw mula sa pondo ng ospital. Ang mga kamay ni Marilu ay nanginginig. Ang kanyang tagumpay ay naglaho, pinalitan ng takot. Corazon, ito. Marilu, sa loob ng 30 taon, natuto akong mabuhay sa mundo ng mga negosyante. Natuto akong kilalanin ang mga kasinungalingan, natuto akong protektahan ang aking sarili, at higit sa lahat, sabi ko, ang aking mga mata ay tumitig sa kanya. Natuto akong maghanda para sa mga taong tulad mo. Natahimik ang buong silid. Si Ramon ay nakatayo lamang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Si Luis ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pero hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, habang naghahanda ako sa aking silid, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa labas. Ang aking bahay, ang bahay na itinayo ko kasama si Ramon, ay tahimik. Ang mga ilaw ay patay. Ang mga bintana ay sarado. Pero alam kong may darating. 30 taon ng pamumuhay kasama ang isang taksil ay nagturo sa akin na laging may susunod na hakbang. At alam kong si Marilu, ang babaeng nagplano ng lahat ng ito, ay hindi titigil sa isang pag-atake lamang. Kaya inilagay ko ang bitag. Sa aking mesa, naglagay ako ng isang folder. Ang folder na may deed of sale ng ospital. Ang dokumento na gusto ni Marilu, ang dokumento na magpapatunay na ako ang tunay na tagapagmana. Pero hindi iyon ang totoong dokumento. Ang totoong deed of sale ay nasa safe deposit box sa bangko, kasama ang sulat ni Lola Consuelo. Ang nasa mesa ay isang pekeng kopya, isang dokumento na ginawa ko upang mahuli ang mga magnanakaw. At tama ako. 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang tunog ng pagbasag ng bintana sa likod ng bahay. Ang mga yabag ay mabilis, tahimik, propesyonal. 2 lalaki, nakaitim, may mga gwantes, may dalang flashlight. Pinanood ko sila sa CCTV, pinanood ko silang pumasok sa aking silid, buksan ang aking mesa, at kunin ang folder,
Pinanood ko silang ngumiti sa isa't isa, iniisip na nanalo na sila. Pero hindi nila alam, ang dokumentong hawak nila ay walang halaga. Ang dokumentong hawak nila ay ang susi sa kanilang pagkabagsak. Kinaumagahan, nakaupo ako sa aking sala nang dumating ang mga pulis. Ang mga tauhan ni Marilu ay nakakulong. Nahuli sila sa labas ng aking bahay, hawak ang pekeng dokumento. Mrs. Garcia, sabi ng isang pulis, may ebidensya kami na ang mga lalaking ito ay nagtrabaho para kay Atercia Marilu Villanueva. Ang CCTV footage, kunin ninyo ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang lahat ng ebidensya ay nasa aking computer. At nang umalis ang mga pulis, nakita ko si Luis na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Nanay," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Sinabihan ako ni Ate Tens Marilu na ikaw ang nagnakaw. Na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang ospital." Tiningnan ko siya. Ang batang lalaki na inalagaan ko. Ang batang pinag-aral ko, pinalaki ko, minahal ko, ay nakatayo sa harap ko, puno ng pag-aalinlangan. Pero patuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako naniwala. May sinasabi ang puso ko na iba. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang isang bagay na malapit sa pag-asa. "Luis," sabi ko, ang aking boses ay malambot. "Halika rito." Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, maingat. Nang tumayo siya sa harap ko, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. "Nanay, paano mo nalaman na darating sila? Paano mo nalaman na may magnanakaw?" Ngumiti ako. 30 taon akong kasama ng iyong ama, Luis. Natutunan kong basahin ang mga tao. Natutunan kong maghanda para sa mga pag-atake. Pero, "Luis," sabi ko, kinuha ang remote control ng TV. "May ipapakita ako sa'yo." Binuksan ko ang TV. Ang CCTV footage ay lumabas sa screen. Ang dalawang lalaki, pumapasok sa aking bahay, kinukuha ang folder. "Nanay, ito, panoorin mo," sabi ko. Pinanood namin ang footage. Ang mga lalaki, kinukuha ang folder, tumatakbo papalabas. Ang kanilang mga mukha ay malinaw, nakunan ng kamera. "Luis," sabi ko, "ang iyong tunay na ina ay hindi ako. Alam mo na yon. Pero ang tanong, kilala mo ba talaga siya?" Natahimik si Luis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. "Nanay," sabi niya, ang kanyang boses ay halos bulong. "Bakit niya ginagawa ito? Bakit gusto niyang sirain ka? Dahil gusto niya ang ospital?" Sabi ko, gusto niya ang pera, gusto niya ang kapangyarihan. Sa loob ng 30 taon, hinintay niya ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong kunin ang lahat ng itinayo ko. Pero hindi niya alam na hawak ko ang sulat ni Lola Consuelo. Hindi niya alam na legal na sa akin ang ospital. At hindi niya alam, sabi ko, ang aking mga mata ay tumitig kay Luis, na ang kanyang sariling anak ay hindi niya kilala. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luis. "Nanay, paano mo nagawa? Paano mo nagawang mahalin ako? Kahit alam mong hindi ako anak mo?" "Luis," sabi ko, ang aking boses ay malambot. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo. Ang pagmamahal ay nasusukat sa mga sakripisyo, sa mga gabing puyat, sa mga pangarap na ibinahagi, sa mga yakap na nagpagaling sa mga sugat. Pero sa loob ng 30 taon, itinuring kitang anak, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil minahal kita ng buong puso, ng buong pagkatao. Niyakap ako ni Luis. Ang kanyang mga braso ay mahigpit, ang kanyang mga luha ay basa sa aking balikat. "Nanay, sorry! Sorry sa lahat! Sorry sa mga sinabi ko sa party. Sorry sa mga pagdududa.
Wala kang kasalanan, Luis. Sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Ikaw ay biktima rin ng kasinungalingan ng iyong ama, ng kasinungalingan ni Marilu. At sa sandaling iyon, habang niyayakap ko ang aking anak, ang anak na hindi ko kadugo pero mahal ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Ramon, ang kanyang mukha ay pula, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Corazon, ano ang ginawa mo sa mga tauhan ni Marilu? Ito ay kidnapping. Ngumiti ako. Dahan-dahan kong binitawan si Luis at humarap sa aking asawa. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Hindi ko sila kinidnap. Inimbita ko sila sa isang tour sa loob ng custody ng mga pulis. Ano? Ang mukha ni Ramon ay namutla. Anong ibig mong sabihin? Ang mga tauhan ni Marilu, sabi ko, ay pumasok sa aking bahay kagabi. Kinuha nila ang isang dokumento, ang deed of sale ng ospital. Pero hindi nila alam, sabi ko, ang aking ngiti ay lumawak na ang dokumentong iyon ay peke. Corazon, ang totoong deed of sale ay nasa bangko. Kasama ang sulat ni Lola Consuelo, ang sulat na nagpapatunay na legal na sa akin ng ospital. Ang mukha ni Ramon ay nagbago. Ang galit ay pinalitan ng takot. Corazon, pakinggan mo. Ramon, sa loob ng 30 taon, tiniis ko ang iyong kasinungalingan. Tiniis ko ang iyong pagtataksil. Tiniis ko ang lahat para sa anak natin, para sa pamilya natin, para sa pangalan natin. Pero ngayon, sabi ko, ang aking boses ay naging matigas. Ngayon ay titigil na ako. Corazon, Ramon, ang iyong kabit ay nagpadala ng mga tauhan sa aking bahay. Ang iyong kabit ay gumawa ng mga pekeng dokumento upang siraan ako. Ang iyong kabit ay nagsinungaling sa harap ng batas. At ikaw, sabi ko, ang aking mga mata ay tumitig sa kanya. Ikaw ay nakatayo sa tabi niya. Corazon, hindi ko alam. Alam mo ang lahat, putol ko. Alam mo ang lahat mula pa noong simula. Alam mo na si Luis ay anak ni Marilu? Alam mo na ang ospital ay hindi sayo. Alam mo na ang lahat ng itinayo ko ay hindi mo pinahalagahan. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay mahina. Ano ang gagawin natin? Tiningnan ko si Luis, ang aking anak, ang batang minahal ko ng buong puso. Luis, ang gagawin natin ay ang tama. Ang gagawin natin ay ang makatarungan. At bago pa man makasagot si Ramon, bumukas muli ang pinto. Isang pulis ang pumasok, may dalang warrant of arrest. Mr. Garcia, sabi ng pulis, ang kanyang boses ay formal. May ebidensya kami na ikaw ang nagpakawala ng ospital. Kasama mo kami sa istasyon. Ang mukha ni Ramon ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Corazon, ito ba ang gusto mo? Sirain ako? Ngumiti ako? Ramon, hindi kita sinira. Sinira mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan, sa pamamagitan ng iyong pagtataksil, sa pamamagitan ng iyong pagkukunwari. Corazon, pakinggan. Mr. Garcia, sabi ng pulis, kailangan namin kayong samahan. At habang dinadala si Ramon papalabas, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng kasinungalingan, lahat ay humantong sa sandaling ito. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay mahina. Okay ka lang ba? Tiningnan ko ang aking anak. Ang aking anak, ang hindi ko kadugo pero mahal ko. Luis, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, alam kong mananalo ako. At sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng sasakyan ng pulis na umaalis. Dala ang aking asawa, dala ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang warrant of arrest, ang dahilan kung bakit kailangang harapin ni Ramon ang kanyang mga kasalanan. Pero alam kong hindi ito ang katapusan. Alam kong si Marilu ay hindi titigil. Alam kong may mga laban pa na darating. Pero handa ako. Dahil sa loob ng 30 taon,
natuto akong lumaban. At sa loob ng 30 taon, natuto akong manalo. Luis, alam mo ba kung bakit kita pinalaki kahit hindi kita kadugo? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Nakatingin sa akin si Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Nakaupo kami sa lumang sofa ng aming bahay, ang parehong sofa kung saan ko siya pinatulog noong siya ay may lagnat. Ang parehong sofa kung saan namin pinag-usapan ang kanyang pangarap na maging doktor. Nanay, hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam ang maraming bagay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon, sabi ko. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi nakasalalay sa dugo. Ang pagmamahal ko sa'yo ay nakasalalay sa lahat ng gabing binantayan kita noong may sakit ka. Sa lahat ng pagod na pagod ako pero pinag-aral kita. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa ko para maging doktor ka. Napaluha si Luis. Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa party. Wala kang kasalanan, sabi ko. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Ikaw ay biktima rin ng kasinungalingan ng iyong ama, ng kasinungalingan ni Marilu. Tumahimik kaming dalawa. Ang bahay ay tahimik, maliban sa tunog ng orasan sa dingding. Ngunit sa loob ko, may kumukulo. Isang desisyon na kailangan kong gawin. Luis, sabi ko, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa ospital. Anong ibig mong sabihin, nanay? Ang ospital, sabi ko, ay hindi kailanman pag-aari ng iyong ama. Ito ay pag-aari ni Lola Consuelo, ang aking biyenan. At bago siya mamatay, may utang siya sa akin ng 50 milyong piso. Isang utang na hindi nabayaran. Ano? Ang mga mata ni Luis ay lumawak. Pero sinabi ni tatay, ang iyong ama ay nagsinungaling. Sabi ko, ang aking boses ay naging matigas. Ang iyong ama ay nagsinungaling sa loob ng 30 taon. Tungkol sa ospital, tungkol kay Marilu, tungkol sa iyo. Pero paano? Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Tanong ni Luis, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano ko malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Tiningnan ko siya ng matagal. Luis, kung gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong hanapin ito. Hindi mo ito makukuha sa akin, hindi mo ito makukuha sa iyong ama, hindi mo ito makukuha kay Marilu. Kailangan mong hanapin ito para sa iyong sarili. Paano? Ang ospital, sabi ko, ay may mga lumang record. Mga record na hindi pa nabubuksan mula pa noong panahon ng iyong lola. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, doon mo ito makikita. Tumayo si Luis, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Nanay, gagawin ko ito. Hahanapin ko ang katotohanan. Luis, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Gawin mo ito para sa iyong sarili. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pag-asa. Kinabukasan, maaga akong nagising sa tunog ng pagbukas ng pinto. Si Luis, na may dalang lumang kahon, ay pumasok sa kusina. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Nahanap ko ito. Ano yan? Ang mga lumang record ng ospital, sabi niya, at isang liham mula kay Lola Consuelo. Umupo siya sa harap ko at inilapag ang kahon sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, may mga lumang dokumento, mga litrato, at isang sobre na may sulat kamay ng aking biyenan. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay mahina. Nabasa ko ang liham. Alam ko na ang lahat. Anong alam mo, Luis? Alam ko na si Lola Consuelo ay may utang sa'yo. Sabi niya. Alam ko na ang ospital ay legal na sa'yo. Alam ko na ang aking ama. Ang aking ama ay nagsinungaling. Luis, pero may isa pa akong nahanap.
Sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas mahina. Mga litrato. Mga litrato ng aking ama kasama si Marilu. 30 taon na ang nakalipas. Inilapag niya ang mga litrato sa mesa. Ang mga ito ay kupas na. Ngunit malinaw pa rin. Si Ramon at Marilu, magkasama, nakangiti, sa isang lugar na hindi ko nakikilala. Ang aking ama, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang aking ama ay may kasalanan. Siya ang may kasalanan sa lahat. Luis, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Hindi mo kailangang, nanay, putol niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sorry sa lahat ng pagdududa ko. Sorry sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko alam na ikaw ang biktima. Hindi ko alam na siya ang may kasalanan. Luis, hindi mo kasalanan. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay naging matatag. Gagawin ko ang lahat para makamit mo ang hustisya. Hindi dahil sa ospital, kundi dahil karapat-dapat mo ito. Tumingin ako sa kanya, ang aking anak, ang anak na hindi ko kadugo, pero mahal ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Luis, sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Salamat. Nanay, sabi niya, ang kanyang kamay ay humawak sa akin. Ikaw ang aking ina. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil pinalaki mo ako, inalagaan mo ako, minahal mo ako, at ngayon ipaglalaban kita. At sa sandaling iyon, habang hawak namin ang mga lumang litrato at ang liham ni Lola Consuelo, narinig ko ang pagring ng telepono. Corazon, sabi ni Atimer Ricardo Santos, ang kanyang boses ay seryoso. May bagong ebidensya. Anong ebidensya, Ricardo? Ang DNA test result, sabi niya, ang ipinakita ni Luis sa party, ito ay peke. Ano? Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang totoong DNA test result ay nasa kamay ni Marilu, sabi niya. At ito ay magpapatunay na si Luis ay anak ni Ramon at Marilu. Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Tumingin ako kay Luis na nakatingin sa akin na may pag-aalala. Nanay, ano yan? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ang kanyang ama at ang kanyang tunay na ina ay may hawak na ebidensya na maaaring sirain ang lahat. Luis, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Ang DNA test result na ipinakita mo sa party, ito ay peke. Ano? Ang kanyang mukha ay namutla. Pero paano? Ang totoong resulta, sabi ko, ay nasa kamay ni Marilu. At ito ay magpapatunay na ikaw ay anak ni Ramon at Marilu. Tumahimik si Luis. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang katawan ay tila nagyelo. Nanay, bulong niya, ano ang gagawin natin? Tiningnan ko ang aking anak. Ang anak na ngayon ay alam na ang katotohanan. Ang anak na ngayon ay kailangang harapin ang pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay. Luis, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon, alam kong mananalo tayo. At sa sandaling iyon, habang hawak namin ang liham ni Lola Consuelo at ang mga litrato ng pagtataksil, alam kong darating ang pinakamalaking laban. Ang laban na magpapabago sa lahat. Ang pekeng DNA test result, ang susi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. At handa na akong harapin ito. Corazon, handa ka na bang mawala ang lahat? Ang boses ni Marilu ay parang kutsilyo na bumabalot sa hangin ng courtroom. Naramdaman ko ang bawat mata na nakatutok sa akin, ang mga kamera ng media, ang mga mukha ng mga taong puno ng paghuhusga, ang presensya ng aking asawa na hindi man lang makatingin sa akin. Pero hindi ako kumibo. Tiningnan ko lang siya, ang babaeng sumira sa aking pamilya. Ang babaeng nagtago sa likod ng kanyang legal na titulo habang ninanakaw ang lahat sa akin.
Marilu, mahinahon kong sagot, hindi ako ang mawawala. Ikaw. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig habang hinawakan ko ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. 30 taon akong nagtiis. 30 taon akong tumahimik. Pero ngayon, sa harap ng korte, sa harap ng lahat, hindi na ako tatahimik. Umupo ako sa aking upuan, ang itim kong bestida ay kumakapit sa aking balat na parang baluti. Hindi ito pagdadalamhati. Ito ay digmaan. Sa tabi ko, naramdaman ko ang presensya ni Luis, ang aking anak. Ang anak na hindi ko kadugo pero minahal ko ng buong puso. Ang anak na ngayon ay nakatayo sa aking tabi, handang ipaglaban ako. Nanay, bulong niya, ang kanyang kamay ay humawak sa akin. Kaya natin ito. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon. Ang parehong determinasyon na nakita ko sa kanya noong gabi na dinala niya ang mga lumang record, ang liham ni Lola Consuelo, ang mga litrato ng pagtataksil. Oh, Luis, sabi ko kaya natin ito. Nang pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Habang inaayos niya ang kanyang mga papel, naramdaman ko ang bigat ng sandaling ito, ang sandali na magpapabago sa lahat. Ang kasong ito, simula ng hukom, ay tungkol sa pandaraya, pagnanakaw ng ari-arian at ang pagtatago ng katotohanan sa loob ng 30 taon. Simulan na natin ang pagdinig. Ang mga unang oras ay puno ng mga legal na argumento, mga mosyon, mga pagtutol. Ngunit ang tunay na laban ay nagsimula nang tumayo si Atay Ricardo Santos, ang aking abogado, ang aking kaibigan, ang korte. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay magpapakita ng mga ebidensya na magpapatunay na ang ospital ng pamilya Garcia ay hindi kailanman pag-aari ng akusado na si Ramon Garcia, kundi ng kanyang asawa, si Corazon Garcia. Naramdaman ko ang bulungan sa courtroom. Ang mga kamera ay lalong lumapit. Inilalahad namin, patuloy ni Atay Mar Ricardo, ang deed of sale na nagpapatunay na ang ospital ay legal na pag-aari ni Corazon Garcia. Ang dokumentong ito ay nilagdaan ng yumaong si Lola Consuelo, ang biyena ng akusado. Inilabas niya ang dokumento, ang lumang papel ay tila nagniningning sa ilaw ng courtroom. Ang dokumentong ito, sabi niya, ay nagpapakita na si Lola Consuelo ay may utang kay Corazon Garcia ng 50 milyong piso. Isang utang na hindi nabayaran. Kaya ang ospital ay legal na naging pag-aari ni Corazon. Ang mukha ni Ramon ay namutla. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig sa kanyang kandungkan, pero hindi ako naawa. Hindi na ako marunong maawa sa kanya. At mayroon pa tayong ibang ebidensya, sabi ni Ate Chandler Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ang CCTV footage mula sa bahay ni Corazon Garcia na nagpapakita ng mga tauhan ng akusado na si Attorney Marilu Villanueva na pumapasok sa bahay ng aking kliyente upang magnakaw ng dokumento. Ang courtroom ay nagulat. Narinig ko ang mga bulong, ang mga tili ng mga mamamahayag. Peke! Sigaw ni Marilu, ang kanyang boses ay puno ng galit. Peke ang lahat ng iyan. Ang korte, mahinahong sabi ng hukom, ay hihingi ng katahimikan. Pero hindi natigil si Marilu. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Sa tingin mo ba ay matatakot ako sa mga pekeng dokumento mo? Ako ay isang abogado. Alam ko ang batas. At alam ko na ang mga ebidensyang ito ay walang halaga. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot na hindi niya kayang itago. Marilu, mahinahon kong sabi, ang mga ebidensyang ito ay hindi peke. At alam mo yan. Corazon, at may isa pa akong ebidensya. Putol ko, ang aking boses ay naging matatag.
Ang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan. Tumingin ako kay Luis, ang aking anak. Ang anak na ngayon ay handang harapin ang katotohanan. Luis, sabi ko, handa ka na ba? Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero ang kanyang panga ay matatag. Opo, nanay, sabi niya, handa na ako. Tumayo si Luis sa harap ng korte. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, pero ang kanyang boses ay malinaw. Ang pangalan ko ay Dr. Luis Garcia. Sabi niya, ang kanyang boses ay echoing sa courtroom. At ako ang anak ni Corazon Garcia, ang anak na inakala kong anak ng kanyang asawa. Naramdaman ko ang pagigting sa hangi. Ang lahat ay nakatingin kay Luis, naghihintay sa kanyang mga susunod na salita. Sa loob ng 30 taon, patuloy niya, naniniwala ako na si Ramon Garcia ang aking ama. Naniniwala ako na ang aking ina ay si Corazon Garcia, ang babaeng nagpalaki sa akin, nag-alaga sa akin, minahal ako. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero noong aking ikamosis na kaarawan ng aking ina, sabi niya, natuklasan ko ang isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na itinago ng aking ama at ng babaeng ito. Tiningnan niya si Marilu, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Si Ativar Marilu Villanueva, sabi niya, ang aking tunay na ina. Ang courtroom ay sumabog sa bulungan. Narinig ko ang mga tili, ang mga sigaw, ang mga tanong. Peke, sigaw ni Marilu. Peke ang lahat ng iyong sinasabi. Ang DNA test result na ipinakita ko sa party, patuloy ni Luis, ang kanyang boses ay hindi nag-aatubili. Ay peke. Nilikha ito ng aking ama at ni Marilu upang sirain si Corazon, upang agawin ang ospital na legal na pag-aari niya. Kasinungalingan, sigaw ni Marilu. Pero may isang bagay na hindi nila alam, sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ang totoong DNA test result, ang resulta na nagpapatunay na ako ay anak ni Ramon Garcia at Marilu Villanueva ay nasa akin. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang courtroom ay natahimik. Ang resultang ito, sabi niya, ay nakuha ko mula sa isang mapagkakatiwalaang laboratorio. Ito ay nagpapatunay na si Corazon Garcia ay hindi ko biolohikal na ina. Ngunit siya ang aking tunay na ina. Siya ang nagpalaki sa akin, nag-alaga sa akin, minahal ako. At ang babaeng ito, tiningnan niya si Marilu. Ang babaeng ito ay hindi kailanman naging ina sa akin. Iniwan niya ako, itinapon niya ako, at ngayon, gusto niyang nakawin ang lahat. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang aking ama, patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit, ay nagtago ng kasinungalingan sa loob ng 30 taon. Siya ang may kasalanan, hindi si Corazon. Siya ang nagsinungaling. Siya ang nandaya. Siya ang nagtaksil. Tumingin siya kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tatay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo sinaktan ang babaeng nagmahal sa'yo? Bakit mo itinago ang katotohanan? Si Ramon ay hindi makasagot. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Luis, bulong niya, patawarin mo ako. Hindi, putol ni Luis. Ang kanyang boses ay matigas. Hindi kita mapapatawad. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Ang courtroom ay natahimik. Ang tanging naririnig ay ang mga hikbi ni Luis, ang mga bulong ng mga tao, ang tunog ng mga kamera. Tumingin ako sa aking anak. Ang anak na ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Luis, bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Salamat. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang aking ina, at ipaglalaban kita hanggang sa huli. Ngunit hindi pa tapos ang laban.
Tumayo si Marilu. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Sa tingin mo ba ay mananalo ka? Sa tingin mo ba ay matatakot ako sa mga luha ng iyong anak? Ako ay isang abogado. Alam ko ang lahat ng butas ng batas. At alam ko na ang mga ebidensyang ito, itinuro niya ang mga dokumento, ay walang halaga. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang desperasyon. Ang desperasyon ng isang taong alam na siya ay talo. Marilu, mahinahon kong sabi, hindi mo ba naiintindihan? Ang iyong sariling anak ay tumestigo laban sa'yo. Ang iyong sariling anak ay nagsabi ng katotohanan, wala ka nang maitatago. Corazon, at may isa pa akong ebidensya. Putol ko, ang aking boses ay naging matatag. Ang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng iyong ginawa ay kasinungalingan. Inilabas ko ang liham ni Lola Consuelo. Ang lumang papel ay tila nagniningning sa aking mga kamay. Ang liham na ito, sabi ko, ay isinulat ng aking biyenan, ang ina ng aking asawa. Sa liham na ito, inamin niya na ang ospital ay hindi kailanman pag-aari ng kanyang anak, na siya ay may utang sa akin ng 50 milyong piso, na ang ospital ay legal na pag-aari ko. Peke! Sigaw ni Marilu. Peke ang lahat ng iyong sinasabi. Ang liham na ito, patuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang sigaw, ay may pirma ng aking biyenan, may saksi, may notaryo. Ito ay legal at totoo. Ang mukha ni Marilu ay namutla. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At ang CCTV footage, sabi ko, ay nagpapakita ng iyong mga tauhan na pumapasok sa aking bahay upang magnakaw ng dokumento. Ang mga tauhan na ito ay nahuli. Sila ay tumistigo laban sa iyo. Corazon, Marilu, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang iyong anak ay tumestigo laban sa iyo. Ang iyong mga tauhan ay tumestigo laban sa iyo. Ang mga ebidensya ay laban sa iyo. Wala ka nang maitatago. Tumayo si Marilu, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Corazon, sigaw niya, mawawala ka rin. Hindi mo kayang manalo laban sa akin. Ako ay isang abogado. Marilu, putol ko, ang aking boses ay mahinahon. Hindi ko kailangang manalo. Ang katotohanan ay nasa akin. At ang katotohanan ay hindi natin kayang talunin. Ang courtroom ay natahimik. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Naghihintay sa susunod na mangyayari. At pagkatapos, nagsalita ang hukom. Ang korte, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso, ay magpapahayag ng desisyon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Naramdaman ko ang kamay ni Luis na humawak sa akin. Nanay, bulong niya, kaya natin ito. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ang pag-asa na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Oh, Luis, sabi ko, kaya natin ito. Sa kaso ng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian laban kay Atercion Marilu Villanueva, sabi ng hukom, ang korte ay nagpapahayag ng desisyon na guilty. Siya ay nakatulan ng 10 taon ng pagkabilanggo. Narinig ko ang mga tili sa courtroom. Ang mga kamera ay lalong lumapit. Sa kaso ng perjury at pandaraya laban kay Ramon Garcia, patuloy ng hukom, ang korte ay nagpapahayag ng desisyon na guilty. Siya ay nahatulan ng 5 taon ng pagkabilanggo. Ang mukha ni Ramon ay bumagsak. Narinig ko ang kanyang mga hikbi, ang kanyang mga paghingi ng tawad. At ang ospital ng pamilya Garcia, sabi ng hukom, ay legal na pag-aari ni Corazon Garcia. Ang courtroom ay sumabog sa palakpakan. Ang mga tao ay nagsigawan, ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit hindi ako ngumiti. Hindi pa tapos ang laban. Habang inaalis si Marilu ng mga pulis, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Corazon, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta.
May hindi ka alam tungkol sa iyong biyenan. At kapag nalaman mo ito, maaaring mawala sa iyo ang lahat. Ang aking puso ay tumigil. Ano, bulong ko. Ngunit bago siya makasagot, hinila na siya ng mga pulis. Ang kanyang mga salita ay nag-echo sa aking isipan. Ang kanyang babala, ang kanyang pagbabanta. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang sinabi niya? Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot na hindi ko kayang itago. Luis, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig, may hindi siya alam, may hindi siya sinasabi. Ano, nanay? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Marilu. Ngunit alam kong may isang bagay na nakatago. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At sa sandaling iyon, habang hawak ko ang liham ni Lola Consuelo, naramdaman ko ang isang malamig na takot na bumabalot sa akin. Ang babala ni Marilu, ang lihim na maaaring magbago ng lahat. At hindi ko alam kung handa ba akong harapin ito. May hindi ka alam tungkol sa iyong biyenan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga salitang iyon ni Marilu habang nakaupo ako sa aking opisina. Mga araw matapos ang pagdinig. Ang tagumpay ay nasa akin na. Ang ospital ay akin na. Si Marilu at Ramon ay nasa kulungan na. Ngunit bakit parang may mabigat na bato sa aking dibdib? Tiningnan ko ang lumang kahon ng mga dokumento ni Lola Consuelo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa ito naisaayos. Siguro dahil sa takot. Takot na may matagpuan akong hindi ko dapat malaman. Corazon, tawag sa akin ni Atercio Ricardo. Kailangan nating ayusin ang mga papeles ng ospital. Ang paglipat ng titulo ay... Sandali, Ricardo, putol ko. Ang aking mga mata ay hindi umaalis sa kahon. May kailangan muna akong tingnan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay pumuno sa aking ilong. Mga lumang resibo, kontrata, at liham. Lahat ng ito ay mga alaala ng nakaraan. At pagkatapos, nakita ko ito. Isang lumang birth certificate. Ang papel ay dilaw na. Ang mga sulat ay kupas na. Ngunit malinaw kong nabasa ang pangalan, Miguel Santos, anak ni Lola Consuelo. Ricardo, bulong ko, ang aking mga kamay ay nangikinig. Tingnan mo ito. Lumapit si Ricardo, ang kanyang mga mata ay lumingon sa dokumento. Ano ito? Birth certificate ng anak ng aking biyenan? Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ngunit hindi si Ramon. Ibang pangalan. Miguel Santos. May anak pa pala si Lola Consuelo? Tanong ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay lumaki at nakatira siya sa Estados Unidos. Sabi ko, habang binabasa ang address na nakasulat sa papel, 50 taong gulang na siya ngayon. Ang aking puso ay bumilis. Ito ba ang lihim na tinutukoy ni Marilu? Ang isang anak na hindi ko alam na umiiral? Corazon, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay seryoso. Kung totoo ito, may karapatan siya sa ospital. Anak siya ng iyong biyenan? Alam ko, putol ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam ko. 3 araw ang lumipas nang dumating ang balita. Isang lalaki ang pumunta sa ospital, kasama ang kanyang mga abogado. Siya ay 50 taong gulang, mayaman ng itsura, nakasuot ng mamahaling suit. Mrs. Garcia, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Ako si Miguel Santos, anak ni Lola Consuelo. Tiningnan ko siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong determinasyon na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Bakit ka nandito? Mrs. Garcia, sabi niya, ang kanyang mga labi ay ngumiti ng pilit. Ang ospital na ito ay akin. Ang iyong biyenan ay may anak, ako. At may karapatan ako sa lahat ng ito. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso.
Hindi na ako nakipaglaban kay Marilu para lang mawala ang lahat sa isang lalaking hindi ko kilala. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Tumingin siya sa kanyang mga abogado, pagkatapos ay tumango. Sige, dinala ko siya sa aking opisina, isinara ko ang pinto, tinitiyak na walang makakarinig sa aming pag-uusap. Miguel, sabi ko, habang nakaupo ako sa aking upuan, hindi ko gusto ang laban. Pagod na ako sa laban. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Hindi ko rin gusto ang laban. Ngunit ang ospital na ito ay pamana ng aking ina at hindi ko ito ibibigay sa'yo. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Ang iyong ina ay may utang sa akin at ang utang na yon ay hindi nabayaran. Ang kanyang mga mata ay lumiit. Anong utang? Inilabas ko ang liham ni Lola Consuelo. Ang lumang papel ay tila nagniningning sa aking mga kamay. Ang liham na ito, sabi ko, ay sinulat ng iyong ina bago siya namatay. Sa liham na ito, inamin niya na siya ay may utang sa akin ng 50 milyong piso, na ang ospital ay hindi kailanman pag-aari ng kanyang anak, na ang ospital ay legal na pag-aari ko. Kinuha ni Miguel ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa niya ito. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa determinasyon, naging pagkalito, pagkatapos ay sakit. Ang aking ina, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. May utang siya sa'yo? 50 milyong piso, sabi ko, at hindi ito nabayaran. Kaya ang ospital ay legal na pag-aari ko. May notaryo, may saksi, may pirma. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may utang ang aking ina. Walang nakakaalam, sabi ko. Itinago niya ito sa lahat. Tumingin si Miguel sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagbabago. Mula sa galit, naging pag-unawa. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kung ganon, ang ospital ay nasa iyo. Hindi ko ito ipaglalaban. Ang aking puso ay bumigay. Hindi ko inaasahan ang kanyang desisyon. Ngunit patuloy niya ay may kondisyon ako. Ano? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Gusto kong makita ang aking kapatid. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto kong makita si Luis. Ang aking puso ay tumigil. Luis! Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang iyong kapatid? Ngumiti si Miguel. Isang ngiti na puno ng lihim. Oo, sabi niya. Si Luis ay anak ni Ramon at Marilu. Ngunit hindi niya alam na may kapatid siya. Ako. At may isang bagay pa siyang hindi alam. Ano? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa akin. Corazon, bulong niya, ang lihim na ito, ang katotohanan, ay maaaring magwasak kay Luis. Ang aking puso ay bumilis. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Miguel, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi pa, sabi niya, hindi pa ang tamang panahon. Ngunit darating ang araw na malalaman mo ang lahat. At kapag nangyari iyon, sana ay handa ka. Ang kanyang mga salita ay nag-echo sa aking isipan. Ang babala ni Marilu, ang lihim ni Miguel, lahat ng ito ay tila magkakaugnay. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Sabihin mo sa akin, ano ang lihim? Ngunit tumayo na siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Corazon, sabi niya, ang katotohanan ay darating sa tamang panahon. Ngunit ngayon, hindi pa. At umalis na siya, iniwan ako sa aking opisina, puno ng mga tanong at takot. Ang lihim ni Miguel. Ang lihim na maaaring magwasak kay Luis. At hindi ko alam kung handa ba akong harapin ito.
Luis, may kapatid ka. Ako. At may isang bagay pa. Ang iyong kambal na kapatid ay namatay noong ipanganak. Hindi mo alam ito, pero ang iyong ama ay nagtago nito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kulog sa tahimik na restaurant. Naramdaman kong tumigil ang lahat. Ang mga kubyertos, ang mga boses ng ibang customers, ang paggalaw ng oras mismo. Nakatitig ako kay Miguel, ang lalaking kakilala ko lang na kapatid ko pala, at hindi ko alam kung paano ipoproseso ang mga salitang katatapos lang niyang sabihin. Kikambal? Nautal kong sabi. Ang aking boses ay tila hindi akin. May kambal akong kapatid. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Oo, Luis, kambal kayo. Ipinanganak kayo noong panahong iyon. Ngunit ang iyong kambal ay namatay ilang oras pagkatapos ng kapanganakan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ko mapigilan. Ang aking ama, itinago niya ito? Bakit? Umiling si Miguel, ang kanyang mukha ay nagdilim. Dahil gusto niyang itago ang katotohanan tungkol sa iyong pinagmulan. Kung malalaman ng lahat na may kambal ka, malalaman din nila na ang iyong ina ay hindi si Corazon, kundi si Marilu. Ang kambal na iyon ay magiging ebidensya ng kanyang kasalanan. Parang may humampas sa aking dibdib. Ang lahat ng ito, ang mga taon ng kasinungalingan, ang mga lihim na bumabalot sa aking pagkatao, ay tila lumalaki sa bawat sandali. Hindi lamang ako anak ng kabit. May kambal ako. May kapatid akong namatay na hindi ko man lang nakilala. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko. Ang aking boses ay paos. Bakit hindi mo ito sinabi noon? Hindi ko alam kung handa ka. Mahinahong sabi ni Miguel. Ang katotohanan ito ay mabigat. Hindi ko nais na sirain ka. Napasinghap ako. Ang aking mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ngunit pinigilan ko ito. Ang aking ama, itinago niya ang lahat. Ang aking kambal, ang aking tunay na ina, ang lahat. Paano ko siya mapapatawad? Hindi ko alam, Luis. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malambot. Ngunit ang unang hakbang ay ang harapin ang katotohanan. Hindi mo ito maaaring ipagwalang bahala. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita si nanay. Corazon? Tanong ni Miguel, ngunit umiling ako. Oo, kailangan kong makausap siya. Hindi ako naghintay ng sagot. Iniwan ko ang restaurant. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Ang lahat ay tila malabo. Ang mga ilaw ng kalye, ang mga sasakyan, ang mga taong dumadaan. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang katotohanang katatapos ko lang matuklasan. Pagdating ko sa bahay ni Corazon, nakita ko siyang nakaupo sa sala. Isang tasa ng tsaa ang nasa kanyang mga kamay. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ngunit agad itong nagbago nang makita niya ang aking mukha. Luis! Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang nangyari? Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa aking mga pisngi. Nanay, may kapatid ako. May kambal akong kapatid. Ang tasa sa kanyang mga kamay ay halos mahulog. Ano? Si Miguel, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Sinabi niya na may kambal ako, na namatay noong ipanganak, na itinago ito ng aking ama. Ang mukha ni Corazon ay namutla. Tumayo siya, lumapit sa akin, at niyakap ako. Mahigpit? Totoo? Parang isang ina na niyayakap ang kanyang anak. Luis, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pasensya na. Pasensya na hindi mo alam. Pasensya na itinago nila ito sa'yo. Niyakap ko siya pabalik, ang aking mga luha ay hindi mapigilan. Bakit nanay? Bakit nila ito itinago? Bakit ako nagsisinungalingan?
Hindi ko alam anak, malambot niyang sabi. Ngunit alam ko na ang katotohanan ay masakit at alam ko na ang pagtatago nito ay mas masakit. Tumayo kami ng ganon, niyayakap ang isa't isa, ang katahimikan ay pumupuno sa silid. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang isang estranghero na nag-ampon sa akin, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagkakanulo. Nanay, sabi ko, ang aking boses ay paos. Kailangan kong makita ang aking ama. Kailangan kong marinig ang katotohanan mula sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Luis, handa ka ba? Ang katotohanan ay maaaring mas masakit pa. Kailangan kong malaman, nanay. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ko kayang mabuhay ng may kasinungalingan. Tumango siya, ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga balikat. Sige, ngunit tandaan mo, ano man ang sabihin niya, huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag mong hayaang sirain ka ng kanyang mga salita. Kinabukasan, pumunta ako sa bilangguan, ang malamig na pader, ang metal na pinto, ang amoy ng pagkabihag, lahat ng ito ay tila sumasakal sa akin. Nang makita ko ang aking ama sa likod ng salamin, ang kanyang mukha ay matanda at pagod, naramdaman ko ang pagbabago sa aking puso. Ama, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Kailangan kong marinig ang katotohanan mula sa iyo. Bakit mo itinago ang aking kambal na kapatid? Ang kanyang mga mata ay lumawak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lelois, paano mo nalaman? Si Miguel, sabi ko, ang aking kapatid. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang katahimikan ay pumuno sa pagitan namin. Narinig ko ang malalim na paghinga ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa sahig. Luis, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Wala akong masasabi. Wala kang masasabi. Ulit ko, ang aking boses ay puno ng galit. Itinago mo ang katotohanan sa loob ng 30 taon. Itinago mo ang aking kambal na kapatid. Itinago mo ang aking tunay na ina. At ngayon wala kang masasabi. Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pasensya na, Luis. Pasensya na sa lahat. Pasensya. Natawa ako ng mapait. Ang pasensya ay hindi na sapat, ama. Ang pasensya ay hindi na maaaring bumalik sa mga taon ng kasinungalingan. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako maniniwala sa iyo. Kailanman. Bago ako umalis, narinig ko ang kanyang boses. Mahina, ngunit malinaw. Luis, may isang bagay akong hindi sinabi kay Corazon. Tumigil ako, ang aking puso ay bumilis. Ano? Ang ospital, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lihim, ay hindi lamang para sa kanya. May isang tao pa na may karapatan dito. Ang aking mga mata ay lumiit. Sino? Ngunit tumalikod na siya. Hindi ko masasabi. Hindi pa. Ang kanyang mga salita ay nag-echo sa aking isipan habang ako ay lumalabas ng bilangguan. May isang tao pa na may karapatan sa ospital. At hindi ko alam kung sino ito o kung ano ang kahulugan nito para kay Corazon, para kay Miguel, para sa lahat. Ang katotohanan ay hindi pa tapos at natatakot akong malaman kung ano pa ang nakatago. Tita Corazon, hindi ko alam na may pamilya pa ako. Narinig ko ang mga salitang iyon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nakaramdam ng sakit. Naramdaman ko ang init, ang uri ng init na matagal ko nang nakalimutan. Nakatayo sa harapan ko si Maria, 25 taong gulang, anak ng yumaong kapatid kong si Elena. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti na kamukhang kamukha ng aking kapatid. Maria, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Ako ang dapat humingi ng tawad,
Hindi ko alam na meron ka. Hindi ko alam na may natira pa kay Elena. Umiling siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Si nanay, hindi niya ako kinukwento tungkol sa inyo. Hindi ko alam na may tita ako. Hindi ko alam na may pamilya ako dito sa Maynila. Umupo kami sa lumang bench sa harap ng ospital. Ang araw ay mainit, ngunit ang puso ko ay magaan. Sa unang pagkakataon, may dahilan akong ngumiti ng totoo. Ang iyong ina, sabi ko, si Elena, ay ang aking kapatid. Paborito ko siya. Noong namatay siya, 20 taon na ang nakalipas, akala ko na wala na ang lahat ng natira sa kanya. Tumingin sa akin si Maria, ang kanyang mga mata ay seryoso. Tita, narinig ko ang tungkol sa ospital. Narinig ko ang tungkol sa kaso. Narinig ko ang lahat. Tumango ako. Kung gayon, alam mo na ang ospital ay may pinagdadaanan. At alam mo na ang iyong ina ay may karapatan dito. Umiling si Maria. Tita, hindi ko kailangan ng ospital. Natigilan ako. Ano? Ang kailangan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay taimtim, ay ang pamilya na hindi ko nakilala. Ang kailangan ko ay ang tita na hindi ko alam na mayroon ako. Ang ospital, hindi iyon ang mahalaga sa akin. Napaluha ako. Sa loob ng 60 taon, natuto akong maging matatag. Natuto akong itago ang sakit. Natuto akong ngumiti kahit na may dala akong pasanin. Ngunit sa harap ng babaeng ito, ang anak ng aking kapatid, hindi ko napigilan ang aking sarili. Maria, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang ospital na ito ay nasa iyo rin. Ang iyong ina ay may karapatan dito. At dahil wala na siya, sa'yo ito dapat mapunta. Umiling siya, hinawakan ng aking mga kamay. Tita, kung may gusto akong makuha, ito ay ang pagkakataong makilala ka. Ang pagkakataong malaman ang tungkol sa aking ina, kung sino siya, kung paano siya nagmahal, kung paano siya nabuhay. Iyan ang kayamanang hindi ko kayang bilhin. Tumawa ako ng mahina, pinunasan ng aking mga luha. Ang iyong ina ay ganyan din, matigas ang ulo, hindi sumusuko, at puno ng pagmamahal. Sabi niya sa akin, patuloy ko, nung bata pa kami, na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang pera, hindi ang kayamanan, kundi ang mga taong nandyan para sa'yo. Hindi ko siya naintindihan noon, ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Umupo kami ng matagal, nagkukwentuhan tungkol kay Elena, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong buhay muli ang aking kapatid sa pamamagitan ng kanyang anak. Kinabukasan, habang ako ay naglalakad sa lobby ng ospital, nakita ko si Ramon. Nakatayo siya sa harap ng reception, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay matanda na, puno ng mga kulubot, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Maaari ba kitang makausap? Tumingin ako sa mga empleyado na nakatingin sa amin. Ang bulong-bulungan ay nagsimula na, ngunit sa halip na umiwas, humarap ako sa kanya. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ano ang kailangan mo? Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakalabas ako, parol. At naisip ko, bago ako tuluyang mawala, na kailangan kong harapin ka. Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo? Ngumiti ako ng mapait. Pagkatapos ng 30 taon, ngayon mo lang naisip na sabihin sa akin ang totoo? Pasensya na, Corazon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang lalaking ito, ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ay nagtago ng mga lihim sa loob ng 30 taon. Itinago niya ang kanyang pagkakanulo. Itinago niya ang kanyang anak.
Itinago niya ang kambal ni Luis. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Kailangan ko ang katotohanan. Ang katotohanan, ulit niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ay na ako ay isang duwag. Natakot ako. Natakot akong mawala ka. Natakot akong mawala ang lahat. Kaya nagtago ako ng mga lihim. Ngunit sa pagtatago ng mga lihim, nawala ko ang lahat. Hindi mo nawala, sabi ko, kundi ikaw mismo ang sumira. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Alam ko. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat. Nais ko lamang na malaman mo na sa lahat ng mga taon na iyon, hindi kita naging karapat-dapat. Hindi ako naging mabuting asawa. Hindi ako naging mabuting ama. Ngunit ikaw ay naging mabuting ina. Sa kabila ng lahat, inalagaan mo si Luis. Inalagaan mo ang aking anak. Hindi mo anak si Luis. Sabi ko, ang aking boses ay matalim. Anak siya ni Marilu. Ngunit pinalaki ko siya. Minahal ko siya. At kahit na alam ko na ang katotohanan, hindi ko ito binago. Hindi ko ito mababago. Tumango siya. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Upang sabihin sa iyo na sa kabila ng lahat, ikaw ang pinakamahusay na ina na nakilala ko. Tumalikod ako. Ang aking mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Ramon, umalis ka na. Hindi ko kailangan ang mga salitang ito. Kailangan ko ang kapayapaan. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. May isa pa akong bagay na kailangan mong malaman. Tumigil ako. Ano? Si Maria, sabi niya, ang anak ni Elena. Alam mo ba na noong nabubuhay pa si Elena, siya ang nag-alaga sa akin noong nagkasakit ako? Siya ang nagturo sa akin na magmahal muli. Siya ang nagpakita sa akin na may pag-asa pa. Napalingon ako sa kanya. Ano? Hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit si Elena, ang iyong kapatid, ay hindi lamang ang iyong kapatid. Siya ay isang mabuting kaibigan. At siya ang nagpakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpapalaya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Umiling siya. Hindi ko masabi. Hindi pa. Ngunit tandaan mo ito. Ang katotohanan ay hindi palaging masakit. Minsan ang katotohanan ay nagpapalaya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nakatayo ako doon, ang kanyang mga salita ay nag-echo sa aking isipan. Ang katotohanan ay hindi palaging masakit. Minsan, ang katotohanan ay nagpapalaya. Kinabukasan, tinawagan ko si Luis. Anak, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pagdating niya sa ospital, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na siya ang mapagmataas na doktor na humarap sa akin noong aking kaarawan. Siya na ngayon ang anak na natutong magtiwala. Ang anak na natutong magmahal muli. Nanay, sabi niya, ano ang nangyari? Bakit mo ako tinawagan? Umupo kami sa aking opisina. Luis, may nakilala ako. Ang anak ng aking kapatid, si Maria. Maria? Ulit niya, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ang pinsan ko? Tumango ako. Oo, at alam mo ba, siya ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa lahat ng mga taon na ito. Ngumiti siya. Nakita ko siya kahapon, sa lobby. Hindi ko alam na may pinsan pala ako. Ganyan talaga ang buhay. Sabi ko, puno ng mga sorpresa. Puno ng mga taong hindi natin inaasahan na darating. Tiningnan niya ako ng matagal. Nanay, alam mo ba, sa unang pagkakataon,
nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito, ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may pamilya ako na hindi nagsisinungaling. Napangiti ako. Ganyan dapat, anak. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong nandyan para sa iyo. Sa kabila ng lahat. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Nanay, may sasabihin ako sa'yo. Noong binisita ko si tatay sa bilangguan, sinabi niya na may isa pang tao na may karapatan sa ospital. Akala ko, akala ko ito ay isang banta. Ngunit ngayon naiintindihan ko na. Si Maria. Siya ang tinutukoy niya. Oo, sabi ko. Si Maria, ang anak ni Elena. At alam mo ba, sinabi niya sa akin na hindi niya kailangan ng ospital. Ang kailangan niya ay ang pamilya. Ganyan din ako, sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko kailangan ng ospital. Kailangan ko ang aking pamilya. Kailangan ko ang aking ina. Niyakap ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng sakit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ilang araw ang lumipas, tinawagan ko si Maria. Maria, may gusto akong sabihin sa'yo. Pumunta ka sa ospital bukas. May mahalaga akong ipapakita sa'yo. Pagdating niya, dinala ko siya sa boardroom. Nasa mesa ang mga dokumento, ang deed of sale, ang mga papeles ng ospital, ang lahat ng ebidensya ng aking laban. Maria, sabi ko, ang ospital na ito ay hindi lamang akin. Ito ay sa iyo rin. Ang iyong ina, si Elena, ay may karapatan dito. At dahil wala na siya, sa'yo ito dapat mapunta. Umiling siya. Tita, sinabi ko na sa'yo, hindi ko kailangan ng ospital. Alam ko, sabi ko, ngunit gusto kong ibahagi ito sa'yo. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagkilala. Ang iyong ina ay naging bahagi ng pamilyang ito. At ikaw ay naging bahagi ng aking puso. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tita, hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-aari. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may tahanan ako. Ito ang iyong tahanan, sabi ko, at ito ang iyong pamilya. At sama-sama nating gagawin ang ospital na ito. Hindi bilang isang simbolo ng kasinungalingan, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa. Ngumiti siya, ang kanyang mga luha ay umaagos. Salamat, tita. Salamat sa pagtanggap sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ko. Ang pamilya ay hindi tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Lumipas ang mga linggo. Ang ospital ay nagsimula ng magbago. Hindi lamang sa mga dingding at sa mga pasilyo, kundi sa mga puso ng mga taong nagtatrabaho dito. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang ospital na ito, ang ospital na itinayo ng aking biyenan, ang ospital na pinag-awayan ng aking asawa, ang ospital na naging dahilan ng lahat ng sakit, ay naging isang lugar ng paggaling. Isang umaga, tinawagan ako ni Luis. Nanay, may surprise ako para sa'yo. Pumunta ka sa tabi ng ospital. Pagdating ko, nakita ko siya. Nakatayo sa isang bakanteng lupa. Nakangiti. Sa tabi niya, si Maria at si Miguel. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Binili ko na ang lupa sa tabi ng ospital para sa charity wing. Natigilan ako. Ano? Alam ko na palagi mong pinangarap na magtayo ng charity wing. Sabi niya, para sa mga mahihirap na pasyente. At naisip ko, sino ang mas karapat dapat na magsimula nito, kundi ang aking ina? Napaluha ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking puso ay magaan. Hindi dahil sa lupa, hindi dahil sa ospital, kundi dahil sa anak na natutong magmahal, dahil sa pamilya na natutong magtiwala. Luis, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito.
Ngunit sa lahat ng mga regalo na natanggap ko sa aking buhay, ikaw ang pinakamahalaga. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nanay, sa lahat ng mga taon na ito, akala ko ang pagmamahal ay tungkol sa dugo. Ngunit ngayon alam ko na ang pagmamahal ay tungkol sa pagpili. At pinili mo akong mahalin sa kabila ng lahat. Tumingin ako sa lupa sa tabi ng ospital. Ang simula ng bagong kabanata, ang simula ng pag-asa. Sige, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Simulan natin. Ang charity wing na ito, hindi lamang ito magiging isang gusali, ito ay magiging isang simbolo na kahit na gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa rin sa hinaharap. Tumango si Luis at magkasama naming tiningnan ang lupa na magiging tahanan ng mga taong nangangailangan. Ang lupa na magiging patunay na ang pag-ibig ay laging nananalo. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay mahina. Alam mo ba, sa unang pagkakataon, masaya akong maging anak mo. Napangiti ako, ang aking mga luha ay umaagos. At sa unang pagkakataon, masaya akong maging ina mo. Ang araw ay sumikat sa lupa sa tabi ng ospital. At sa sandaling iyon, alam ko, ang katotohanan ay hindi palaging masakit. Minsan, ang katotohanan ay nagpapalaya. At minsan, ang katotohanan ay nagdadala ng pag-asa. Isang taon na ang nakalipas mula nang maging maayos ang lahat. Nakatayo ako ngayon sa harap ng bagong gusali, ang Consuelo Wing. Ang charity wing na pinangalanan ko bilang parangal sa aking biyenan, ang babaeng nagtiwala sa akin nung wala pang nakakakilala sa akin. Napapaligiran ako ng mga taong minsan ay magkakahiwalay. Sina Luis, Miguel, at Maria. Ang aking pamilya. Hindi perpekto. Hindi perpekto ang pinagmulan, ngunit narito sila sa aking tabi. Nanay, handa ka na ba? Tanong ni Luis. Ang kanyang kamay ay may hawak na gunting para sa ribbon cutting. Tumingin ako sa kanya. Ang anak na minsan ay tumalikod sa akin. Ang anak na nagdala ng pinakamalaking sakit sa aking puso. Ngunit ngayon, siya ang nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Oo, sagot ko, handa na ako. Pinutol ko ang ribbon. Ang mga pasyente at empleyado ay nagpalakpakan. Ang kanilang ang mga ngiting iyon ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Sa harap ng lahat, itinaas ko ang aking kamay. Ang ospital na ito ay hindi lamang para sa mga mayaman. Ito ay para sa lahat, lalo na sa mga walang-wala. Ang Consuelo Wing ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako na walang sinuman ang itatakwil pagdating sa kalusugan. Ang palakpakan ay lumakas. Ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng saya. Luha ng tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, naghanap kami ng tahimik na sulok. Ang pamilya, sina Luis, Miguel, Maria at ako ay nagtipon sa isang maliit na mesa sa hardin ng ospital. Ang mga pagkain ay inihanda, ang mga tawa ay puno ng init. Nanay, sabi ni Luis, ang kanyang boses ay mahina. Salamat sa lahat. Hindi mo ako binigyan ng dugo, ngunit binigyan mo ako ng puso. Napangiti ako. Tiningnan ko siya. Ang anak na hindi ko kadugo, ngunit ang anak na aking pinalaki, inalagaan, at minahal ng buong puso. Luis, sabi ko, ang aking kamay ay humawak sa kanyang kamay. Ang dugo ay hindi lamang tubig sa ugat. Ang dugo ay ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. At ikaw ang patunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa DNA. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nanay, sa lahat ng mga taon na ito, hinanap ko ang aking tunay na pagkakakilanlan.
Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang pagiging anak mo. Tumango ako, ang aking mga luha ay umaagos. At ikaw ang aking anak. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Pinili kitang mahalin, Luis, at patuloy kong pipiliin. Lumingon ako kay Maria na nakaupo sa tabi ni Miguel. Maria, alam kong hindi madali ang lahat para sa iyo. Ngunit nais kong malaman mo, ang lugar na ito ay iyo rin. Ang pamilyang ito ay iyo rin. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay basa. Tita, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may tunay akong tahanan. At hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Ngunit salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ko. Ang pamilya ay hindi tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagmamahal. At mahal kita, Maria. Hindi dahil sa iyong ina, kundi dahil sa kung sino ka. Si Miguel, na tahimik lamang, ay tumingin sa akin. Tita Corazon, hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Ngunit ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko na ikaw ang aking pamilya. Napangiti ako. At ipinagmamalaki kita, Miguel, ang pagiging matapat sa kabila ng lahat. Iyan ang tunay na lakas. Ang hapon ay lumipas ng payapa. Ang mga tawa, ang mga kwento, ang mga alaala, lahat ito ay bumubuo ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pamilya na hindi perpekto, ngunit buo. Isang pamilya na natutong magpatawad, magtiwala, at magmahal. Habang lumulubog ang araw, tumayo ako at tumingin sa ospital. Ang gusaling minsan ay pinag-awayan. Ang gusaling naging dahilan ng lahat ng sakit. Ang gusaling ngayon ay simbolo ng pag-asa. Consuelo, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Tapos na ang laban. At sa wakas, nanalo ang katotohanan. Lumapit si Luis at niyakap ako. Ang kanyang yakap ay mainit, matatag, at puno ng pagmamahal. Nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan, hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang tayo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pag-asa. Oo, sabi ko, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Nagsisimula pa lang tayo. Ang araw ay lumubog sa likod ng ospital. Ang mga kulay ng langit ay nagpinta ng isang bagong umaga. At sa sandaling iyon, alam ko, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-aari ng ospital, hindi ang paghihiganti sa mga nagkasala. Ang tunay na tagumpay ay ang pagtayo sa harap ng lahat, kasama ang pamilya na natutong magmahal sa kabila ng lahat. Ang Consuelo Wing ay nakatayo, hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang monumento ng pag-asa. Isang paalala na kahit na gaano kadilim ang nakaraan, ang liwanag ng pag-ibig ay laging nananalo. At ako, si Corazon Garcia, ay nakatayo sa harap ng lahat, hindi bilang biktima, hindi bilang bayani, kundi bilang isang ina. Isang ina na natutong magpatawad. Isang ina na natutong magmahal. Isang ina na, sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, nandito na tayo sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Ang imahe ng pamilyang nagkakaisa sa hardin ng ospital habang lumulubog ang araw. Iyan ang huling larawang naiwan sa ating mga puso. Ang mga yakap, ang mga luha ng pag-asa, ang pangakong nagsisimula pa lang sila. Bago ko kayo tuluyang iwan sa kwentong ito, nais kong ibahagi ang isang bagay na aking pinag-isipan habang isinusulat ko ang mga huling kabanata. Noong mga gabing iyon, habang inilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan ni Corazon, madalas kong tanungin ang aking sarili, paano kaya kung ako ang nasa kanyang posisyon? Paano kung isang araw, sa harap ng aking sariling kaarawan, mawasak ang lahat ng pinaniniwalaan kong totoo?
Ngunit habang pinagmamasdan ko si Corazon sa kanyang pagtayo sa harap ng ospital, ang gusaling minsan ay naging dahilan ng kanyang pagkawasak, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang mga dokumento, ang mga titulo, ang mga test result, lahat ng iyon ay papel lamang. Ngunit ang papel ay may kapangyarihan dahil binibigyan natin ito ng kahulugan. Ang deed of sale na iyon ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang sandata na ginamit ni Corazon hindi para manakit, kundi para protektahan ang kanyang dignidad. Naisip ko mga kaibigan, gaano kadalas nating hinahayaan ang mga taong may hawak ng papel, maging ito man ay kontrata, test result, o legal na dokumento na kontrolin ng ating buhay? Ngunit ang natutunan ko mula kay Corazon ay ito. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa papel, kundi sa kung paano natin ito ginagamit. Maaaring hawak ng iba ang ebidensya laban sa atin, ngunit hawak natin ang ating sariling kwento. At walang sino man ang maaaring magsulat ng ating kwento para sa atin. Sa totoong buhay, marami sa atin ang natatakot na harapin ang katotohanan dahil natatakot tayong mawala ang mga taong mahal natin. Ngunit ang kwento ni Corazon ay nagpapaalala sa atin ang pagmamahal na kailangan mong ipagkait ang iyong sariling katotohanan ay hindi pagmamahal. Ito ay pagkabihag. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot sa katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit na alam na nito ang lahat. Kaya ang ngayon mga kaibigan, habang pinag-iisipan ninyo ang kwento ni Corazon, nais kong itanong sa inyo, ano ang mga papel na humahawak sa inyong buhay? Ano ang mga lihim na inilihim ninyo dahil natatakot kayong mawala ang mga taong mahal ninyo? At higit sa lahat, kung kayo ang nasa posisyon ni Corazon, kaya ba ninyong tumayo sa harap ng lahat at sabihin, ito ang aking katotohanan at hindi ako natatakot? Habang pinakikinggan ninyo ito, nasaan kayo ngayon? Nasa biyahe ba kayo pauwi? Nag-iisip tungkol sa inyong sariling buhay? Nasa kusina ba kayo? Naghahanda ng pagkain para sa inyong pamilya? Nasa opisina ba kayo? Nagtatrabaho habang pinipigilan ng mga luha? Saan man kayo naroroon, nais kong malaman ninyo, ang inyong kwento ay mahalaga, ang inyong sakit ay totoo, at ang inyong paghilom ay posible. Kung naramdaman ninyo ang kwentong ito, kung may natutunan kayo mula kay Corazon, mangyaring mag-iwan ng komento. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong naramdaman. Ibahagi ninyo ang inyong sariling kwento. Dahil dito sa ating komunidad, mayroon kayong tagapakinig. Mayroon kayong pamilya na handang umintindi. At kung may kakilala kayo na nangangailangan ng lakas na ito, huwag kalimutang ibahagi ang kwentong ito sa kanila. Ang pag-like at pag-share ay hindi lamang tungkol sa suporta sa aming channel. Ito ay tungkol sa pag-abot sa mga taong nangangailangan ng pag-asang dala ng kwentong ito. Sa huli, nais kong iwan kayo ng ganitong mensahe. Ang inyong buhay ay hindi nakasulat sa mga papel. Ang inyong buhay ay nakasulat sa mga pagpipilian na ginagawa ninyo araw-araw. At tulad ni Corazon, kayo rin ay may kapangyarihang pumili. Pumili na tumayo, pumili na magpatawad, pumili na magmahal muli. Sana ay dalhin ninyo ang liwanag ng kwentong ito sa inyong mga tahanan. Sana ay maging paalala ito na kahit gaano pa kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating. At kapag dumating ang umaga, naway matagpuan ninyo ang inyong sarili na nakatayo, hindi bilang biktima, kundi bilang mananagumpay. Mag-ingat kayo palagi. Mahal ko kayo. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ang Consuelo Wing. Sa aking 60th birthday, sinira ako ng anak kong doktor. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong pangyayari sa buhay ng ilang individual,
Inihahandog sa lahat ng mga nakaranas ng katulad na pagsubok. Naway maging matatag kayo sa pagharap sa inyong sariling laban. Paalala lamang, ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay kathang-isip lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ni Numan. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang orihinal na likha na pinag-isipan, inedit, at sinuri ng mabuti. Ang karapatang-ari nito ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload o kopyahin ng walang pahintulot.